Sumiklab nga po ang gulo sa pagitan ng pulis at ilang grupo sa Ayala Bridge sa Maynila. At may nagsunog ng gulong ng truck at meron pang namato. Tinatayang mahigit 30 ang sugatan dahil po dyan. At nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan? Payapa na ang sitwasyon ngayon dito sa may bukana ng Ayala Bridge matapos magkagulo kanina. Itong nakikita mo sa likod ko, yan yung container van na sinunog kanina ng mga sangkot sa gulo. Ito po kasing Ayala Bridge, pagtawid niyan, yan na yung kanto papunta doon sa Malacanang Complex. Kaya yan yung binarikadahan ng mga pulis kanina. Namato kanina yung mga nanggulo, pinaulan na nila ng bato yung mga pulis. Kaya kung makikita nyo, nabutas po yung street sign na yon na nakikita nyo sa yung screen, ang nakasulat dyan ay Romualdez Street. Ang sabi ng barangay, nakuha ng mga nanggulo yung mga pambato nila dito po sa may center island na ito. Kung makikita nyo, durog na. Ito daw ay dinurog ng mga nanggulo kanina at yung mga bato galing dito, yun yung pinambato dun sa mga pulis. Nabalot ng usok kanina ang bukana ng Ayala Bridge. Nagsunog kasi ang isang grupo ng mga kalalakihan ng gulong ng container truck na binarikada ng mga pulis. Sabi ng NCRPO, gusto kasi ng mga nanggulo na makapasok sa Ayala Bridge mula Luneta. Pero hinarangan ito ng pulisya dahil kanto na ng Malacanang Complex ang nasa kabilang dulo ng tulay. Kanina, ipinorma ng mga pulis ang kanilang pansalag ng namato ng bato at bote ang mga kalalakihang nakatakip ang mga muka. Ilang sandali lang umabante ang isang grupo ng mga pulis. Pinalibutan nila ang isang bombero para makalapit sa container truck at maapula ang apoy. Hanggang nagkatakbuhan na ang pulisya palusob sa direksyon ng mga nanggulong kalalakihan. May dumating kasing dagdag puwersa ng pulisya galing Luneta. Kaya nagpulasa ng mga kalalakihan pero may ilang mga inabutan at pinagdadampot. Ayon sa PNP, nasa 17 individual ang hinuli ng Manila Police. Nasa 30 pulis naman ang sugatan, sabi ng NCRPO. Isa sa kanila ang pulis na tinamaan daw ng likido galing sa ibinato sa kanilang galon na mabaho raw at mapanghe. Sabi ng kagawad sa Barangay 663, ang mga bato at bote na ibinato ng mga nagprotesta galing daw sa mga paso nila sa barangay hall at sa mga boteng ibebenta sana nila. Isang pulis naman ang hinimatay raw at dinala pa sa ospital. Isang motorsiklo naman ng pulis ang sinunog daw ng grupo ng mga kalalakihan. Dumating ang pulis na may-ari ng motorsiklo pero tumangging magkomento. Ang sabi ng hepe ng NCRPO, maximum tolerance ang kanilang ipinatupad pero sumobra na raw talaga ang mga nanggulo kanina. Kaya kabilang daw sa isasampang reklamo ng NCRPO sa mga nahuli, direct assault, vandalism at destruction of property. Narito ang pahayag ng hepe ng NCRPO. Sumama ka na lang. Kagaya nga ng sabi ko kanina, we have observed maximum tolerance. Pero yung maximum tolerance na yun, kung minsan is sumosobra na eh. Nakita nyo po, gusto nila ma-penetrate eh. So alangan na mga titingin na lang po kami. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Attorney Vic Rodriguez, dating Executive Secretary, na hindi raw napagkasundoan at pinahihintulutan ang nangyaring gulo sa Ayala Bridge. Wala raw silang kinalaman dito. Ang sabi ng ground commander na dito ng mga pulis, yung mga inaresto dinala sa ospital para sa medical exam, tapos posibleng dalhin sila sa Manila Police District Headquarters sa UN Avenue. Yan muna ang huling balita mula rito sa Ayala Boulevard. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jonathan Andal.